Sa iba pang balita, nakasaad naman sa RA 9367 o ang Biofuels Act of 2006 ng pagkakaroon ng biofuels component sa lahat ng liquid fuels para sa mga sasakyan. Ito ay upang mabawasan ang ating pagkonsumo sa mga imported na langis. Ito rin ay upang mabigyang proteksyon ang kalusugan ng mga mamamayan sa pamamagitan naman ng paggamit ng mas makakalikasang produkto. Bahagi din ito ng advokasya ng pamahalaan na sustainable at inclusive economic growth. Narito ang report ni Sam Ramirez. Inilunsad ng Philippine Coconut Authority ang testing ng 5% biofuel blend. Noong umpisa, ang biodiesel blend na ito ay naglalaman ng 2% na cocomethyl ester o CME, isang locally produced na krudong nagmumula sa langis ng niyog. Ito ay itataas sa 5% na blend. Ibig sabihin, mas mababa ang halong imported na langis, kaya mas makakatipid. Ayon kay Philippine Coconut Administrator Euclides Forbes, ilan pa sa benepisyo nito ang pagtulong sa mga lokal na coconut producers. Sa pag-aangat nito, itong makatutulong yan sa ating mga coconut farmers dahil yung methyl ester ay nanggaling sa coconut oil. But we have additional market na tutulong din siya. Something like ma-open ang market nila by siguro nga 10 billion. Bagamat marami ang nakikitang benepisyo dito, hindi pa masasabi ng Department of Energy na buong-buo nila itong susuportahan dahil kailangan pang i-review ang iba't ibang aspeto gaya na lang ng sapat ba ang supply ng CME, ano ang magiging epekto nito sa mga sasakyan at magiging epekto din nito sa presyo sa merkado. As far as the DFT is concerned, gusto niya yung resulta ng mga points na binigay niya. Klinaro din na hindi ito kasiguruhan na bababa na ang presyo ng produktong petrolyo dahil nakadepende pa din ito sa presyo ng imported na langis at CME. Tataas ang presyo ng coconut, tataas ang presyo ng coconut oil, tataas ang presyo ng biodiesel. Siyempre, i-reflect mo yan. At saka, depende sa galaw sa international market. So, tataas ang presyo ng politiko, kung tataas ang presyo ng biodiesel, bababa ang presyo ng diesel. Then, ang masisisi, pag tumas ang presyo natin sa biodiesel, pwede namang baliktad, no? Pwede sabihin natin stable, huwag namang bumaba pa kasi kawawa naman yung farmers pag pababa pa dito sa level ngayon. So, kung tumas ang presyo ng diesel, nilakyan si biodiesel na hindi magbabago yung presyo, mag-cool down na dapat increase ng diesel sa pang. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.